Hello, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome back po dito sa Bolo Magos. Ayan, my name is Angel. Para sa mga bagong pasok, ayan, welcome po. Libra, Sun, Moon Rising, and Venus placements, and of course, sa ating mga cross-watchers, maraming salamat po sa patuloy na pagsusubaybay dito sa YouTube channel natin. Ayan, so wag na natin patagalin Libra, no? Alamin natin kung ano yung mga mensahe, gabay, kapalaran na dapat ninyong malaman sa paparating na sa buwan ng Mayo. Okay, this is your monthly reading for the month of May 2024. Now, Libra, again, paalala lang, this is a general reading, so hindi po ito magre-resonate sa lahat po ng mga manunood. Okay, Libra, tignan natin ano yung mga mensahe, okay, na dapat ninyong malaman para sa buwan ng Mayo. Mensahe, Oracle cards for our Libra. You have unfinished symphony. Mukhang merong kayong merong gusto sa relationship, Libra ha. I feel like someone here wants closure. May gustong makipagbalikan. This could also mean that some of you, if you're in a relationship, may meron pang hindi nag complete. Okay, may unfinished business kayo sa isang person. Okay, let's see how this fits into your situation for the month of May. You have chaos and conflict. Okay, for some of you Libra, I feel like sa buwan ng Mayo, yung iba sa yung makakaranas ng may kaguluhan, may kumbaga, magulo. This could either be in your workplace, relationship, or sinegosyo, posible din. So, it's kind of like a parang babala rin. Okay? So, if ever man dumating itong chaos and conflict, okay, tignan nyo sa sitwasyon. Okay? Ano yung conflict na yan? What else for our Libra? Okay, huwag kayo masad kasi umpisa pa lang ng reading. Okay, mamaya madami tayong itatakol dito. Okay, Libra, you have answering the call. The time is now. I feel like for some of you Libra, yung iba sa inyo parang makakatanggap ng tawag. Okay, posible makakatanggap ng tawag. This is a message from your spirit, guys, Libra, to take action towards your dream. The time is now. Ngayon na ang oras para kumilos kayo. Huwag na kayo magpaligoy-ligoy. There's something about your situation na wag mong i, wag mong i-delay. This could be finishing a project. This could be may mission kayo, may trabaho kayo na dapat ninyong tapusin, mga kontrata na dapat ninyong tapusin. There's something about you, your spirit guides urging you to take action with regards to some aspect in your life. Okay, the time is now. Huwag mo nang paligoy-ligoy pa. Lumusob ka na, kumilos ka na. Okay, this must be you. For some of you, if may gusto kang gawin, okay, magsimula ng negosyo, pumunta sa ibang bansa, okay, may opportunity na darating, may in-offer sa'yo, maybe the advice is grab that opportunity, okay? Clear the past, heal the present. So, for some of you, I feel like with the rejuvenating rain, may nakikita akong pag-cleanse. Some of you are cleansing, detoxifying, clearing the past. This is you healing. For a lot of you Libra, you are in the month, you are in this, you are in this situation, or you are in this energy where a lot of you will undergo, or you will go through the process of healing. Because this means that you are entering a new chapter. This is you preparing your soul's journey for another chapter. So, in order for us to move forward, para tayo makausad, Libra, is very important na yung past natin, i-let go na, para wala tayong pasan-pasan na mga daladalang
baggage, kumbaga emotional baggage, ganon, para magaan ang ating paglalakbay. Okay? You are healing the present moment. This is harmony, peace. You are heading towards peace. Sa mga nangangarap or yung bang gusto ng kapayapaan, I know a lot of you you are you are the justice card. Your power card is the justice. It's very important for you to have a balanced life. You want fairness, kumbaga. Okay? It's very important for you to have a balanced life. So, if in order for you to move forward, para makausad kayo, i-let go nyo na yung mga past. Okay? I think there has something here na kailangan nyo nang i-let go. This could be a relationship, a career, personal matter, ayan. Next, you have set your sights higher. Increase your standards and expect more for yourself. Don't settle. So don't settle for anything less because you deserve so much better, no? Set your sights higher. Kumbaga, yung standard mo, wag tayong cheap. Ayan, don't settle. Okay, you're not in the position to settle. Okay? It's okay na ambisyon tayo ng bongga. Okay, bonggahin na natin yan. Kung mangangarap na lang din tayo, Libra, bonggahin na natin. Set your sights higher. Okay, because I feel like the message here is maaabot mo naman yan. Kaya mong abutin. Yung mga sa tingin mo ay parang imposibleng yung pangarap mo. Siguro yung iba sa inyo, simple lang ang pangarap. And I feel like the message here is kung sino yung mga nangangarap lang na simple, mas malaki ang ibibigay yung universe. Totoo. Okay? Kasi sila yung, kung baga, ganun minsan ang buhay. Life is very funny. May mga taong sobrang ambisyoso, hindi nila naaabot. But for you, Libra, especially dun sa mga simple lang mangarap, kayo ang mas papalarin na mabigyan ng biyaya na sobra pa sa ini-expect mo. I really do feel that. Napipick up ko yan. Kumbaga, Libra, pangarap mo lang na simple, like makatira lang sa bahay kubo, but then ang mission or ang goal, ang plano ng Diyos is bibigyan ka ng mansyon. O, diba? Parang, I think yan ang plano ng Diyos. O, something like that. Example lang. Okay? Yung trabaho mo na kontento ka na nangangalakal or nagta-tricycle driver or tindera, pero iba ang plano ng Diyos sa'yo. There's something about that. Okay? So, if I were you, ngayon pa lang magpasalamat na kayo sa Panginoon. Okay? Wow, Libra ha. Okay. Next, you have Libra, you have the guardian of action. See? It's really time for you to step up and take action and be a leader. Your natural leadership skills are being called into action. See? This is your moment in the sun. So move into the light and shine for all to see. This card is also about a person who has charisma, inspiring, enjoys a challenge, and loves the spotlight. This could be your person that you're dealing with for some of you, but the message really here, Libra, is to take action towards your dreams. Kung may mga pangarap kayo, gawin nyo na. Okay, take action kasi wala namang biyaya na hinuhulog ang Diyos. Walang, alam mo yon, like, hindi yung nakatunga ka lang dyan, mahuhulog yung mga pera sa lupa galing sa langit. Walang ganong eksena. Kaya, I feel like the message here is take this opportunity because kaakibgat mo or kaagapay mo ang mga spirit guides and tutulungan ka para gagabayan ka sa direction mo. Okay, your spirit guides is guiding you towards your success. I really do feel that here in your reading.
Yeah. Okay. Let's see kung anong pang mga kapalaran na aantay sa inyo for the month of May. Sa mga nagwawala, yung mga naghahanap ng trabaho at walang trabaho dyan, especially for those of you, the message is, maghanap na kayo ng trabaho. Okay? This is the moment. May. Take action towards your dreams. Huwag ka nang iba siguro nyo, sa inyo tamad, especially yung mga anak natin. If you have a Libra daughter or sons na kakagraduate lang, okay, marami ngayon sa atin, no, nakakagraduate lang. I feel like the message here is to maghanap agad ng trabaho. Yan ang mensahe. Okay, mag-take agad ng board exam and then pag pumasa, mag-apply agad ng trabaho. Think sa the month of May, madaming opportunity na darating eh. Nagbubukasan ng mga opportunity, kaliwat kanan. And then, pag na-miss mo yan, wala ka na. Huli ka na. Okay, wag magpahuli, Libra. Okay? Madaming green nang lumabas for our Libra. Kukunin ko yan. Ang daming baraha mo, Libra. Kunin na lang natin. Okay? Alright. Libra, you have my discord among friends or family. Sa buwan ng Mayo, yung iba sa inyo makakaranas ng pag-aaway nga. Gulo. Okay? Yeah, lumabas 'di ba yung chaos kanina and conflict. So may pag-aaway among friends, barkada, kaibigan, or for some of you, iba sa inyo, family. May misunderstanding siguro. Okay, sa pera, sa relationship, or sa mana, or something about that. Let's take a look at the green card. You have wealth. Claim this, Libra. So, the month of May, sa buwan ng Mayo, may opportunity na darating sa inyo, Libra, na makapagbibigay sa inyo ng malaking pera. So, grab this opportunity. This money could come from finding a job. So, maghanap kayo ng trabaho. Malay mo, isa kayo sa maswerteng matanggap sa magandang trabaho na malaki ang sweldo. Okay? Something about that. Next, you have marriage. Okay? Let's see. May yung iba sa inyo na bagong kasal, may nakikita akong pag-aaway sa family, in-laws, ayan, watch out. Be prepared lang. Okay? Frying pan. Trouble. Accusation. So, mag-ingat kasi yung iba sa inyo Libra, aakusahan ka this month, this May. Yung iba sa inyo maaakusahan ng kumbaga, kaya pala talaga may pag-aaway, may discord. Kasi yung discord, pag-aaway yan, conflict, kaguluhan. Okay? So, some of you mapapa-trouble this month. Kaya mag-iingat. Babalayan. Next, you have owl. Good advice from a wise person. If there's someone na magbibigay sa'yo ng payo, Libra, take it, consider it. Ayan, makinig kayo sa mga payo ng mga nakakatanda, ng mga authority, highest authority, higher authority. Ayan. Okay. Rat, someone working against you behind your back. So, Libra, mag-ingat kasi may mga tao na traidor, traidorin kayo. Someone is planning, working against you. Okay, protect yourself, no? Kasi I feel like someone here may naiinggit sa inyo, Libra. Could be someone with dark hair, dark woman. Yeah, this could be a friend na, tingnan mo, parehas ng mukha, nakasimangot and mukhang galit. Itong babae na to, posibleng singkit ang mata. Okay, pasensya na sa ingay. You have cup. You should accept valid criticism. So, Libra, this is an advice or some of you makakatanggap ng, yun nga, paghuhusga, criticism. And for some of you, if ano yung valid criticism? Minsan kasi, Libra, isa sa mga weakness ng tao is karamihan sa tao, mahirap tumanggap ng pagkakamali because of ego.
Okay? And I feel like this is a strong message na minsan siguro kailangan nating magpakumbaba magpakumbaba minsan lang naman, ngayon lang sa buwan ng Mayo. Okay? So hindi sa lahat ng panahon tayo ay tama. Marunong na let's learn to set aside our ego and accept if may mali tayong nagawa. Yeah, accept it. Okay. Yeah, I'm sorry, or like mag-sorry ka na lang, or tanggapin. Because once the people who can accept criticism, who can accept na mali sila, they are very strong. Malakas ang fighting spirit nila. Malakas ang they're very self-aware, malakas ang nila, spiritual awareness, very mature, emotionally mature person. Okay? And emotionally intelligent yung mga taong ganyan. So, yeah, you should accept valid criticism this month. Madami kayong, I feel like some of you, Libra, makakaranas ng, kumbaga, may mga pagsubok, konti lang ang nakikita ko. Let's see what else ang lumabas. Oy, at least yung iba sa inyo makakatanggap ng diamond, or yeah, you'll be receiving or giving a precious gift. Okay, Libra, kung hindi ikaw makakatanggap ng precious gift or regalo, special na regalo galing sa, I don't know, maybe from your hobby, partner, loved one, ayan, kaya pala may marriage dito. Kung hindi ikaw, posible na ikaw, Libra, ang magbibigay ng monting regalo para sa mga mahal nyo sa buhay. Okay? At least, di ba? That's a good news. Okay, what else? You have failed. Time to get out of the situation. See? I feel like if you are in a situation where nasa gulo ka, Libra, kunyari, nasali ka sa gulo, nasali ka sa mga trouble, if you can, kung kaya mo, as much as early as you can, lumabas ka. Iwasan mo, or alisin mo ang sarili mo sa picture. Do you get what I mean? Bago pa lumala ang sitwasyon, bago ka pa mas mapahamak, there's something about that message. Balikan nyo to, Libra, ha? Kasi this is a gabay. You have hand in need of help, assistance, and guidance. So, I feel like there's someone here um, natutulong din sa problema mo if ever na yung iba sa inyo is mapapatrouble, or masasali sa gulo. There's something about that. And you have a rainbow. The most difficult part of a situation is over. For some of you, yung pinaka mahirap na nalagay sa napakahirap na sitwasyon, matatapos na yan this May. This is a confirmation na sa buwan ng Mayo, malalagpasan ninyo yung mga pinoproblema ninyo sa ngayon. Okay? You have this. Pay attention to your work. Work, achievement, and success. O at least, diba, by the end of May, bago magtatapos ang buwan ng Mayo, you have success. You have achievement. And you have wealth. And you have, I think it has something to do with your work. Kaya, lagi kong sinabi kanina pa sa umpisa, if may sa naghahanap ng trabaho dyan, isa sa inyo mapapalad na makahanap ng magandang trabaho. And masasabi nyo talaga na heaven sent yung trabaho na yan, kasi magbibigay sa'yo ng malaking pera. Tandaan nyo yan, Libra. Tandaan nyo yan. Who knows, makakapunta kayo ng ibang bansa, isa kayo sa mapapalad na yung magtrabaho sa barko. Uy, malaki daw ang sahod noon. Aabot na mga 100K, parang seaman din. Basket. See, recognition, reward for merit. Ang iba sa inyo naman, makakatanggap ng reward. Kasaganahan. Look at that. Plenty of basket. Plenty of basket. The basket has plenty of fruits, and this means kasaganahan. Recognition, reward. So, may blessings din na paparating. Hindi sa lahat ng panahon, hindi maganda. Ang buhay ay, di ba, parang gulong lang. Minsan, nasa taas tayo. Minsan, nakakaranas din tayo ng down. Ayan. Okay, what else? Tignan natin.
Okay, what else? Last message for our Libra. Libra. Libra, Sun, Moon, Rising, and Venus placements. Uy, lumalabas yung mga cards mo, Libra. Okay, Knight of Pentacles, see? You will receive money. This is, the Knight of Pentacles is money. Be patient with when it comes to your kaperahan. Okay? Makakamtan mo rin yan. Yung success na gusto yung matamasa, makakamtan nyo rin. Three of Wands, see? Some of you na nagbi-business, ayan, lalago yung business niyo talaga. Lalago ang business. This is a sign. May makukuha kayong malaking pera. Yung mga inaasahan ninyo na pera na darating, this May darating. Okay? Especially dun sa mga may business dyan. Okay? Sa may business. Sa may business dyan, this month, May, may perang darating. Ayan. With the Knight of Pentacles. The Knight of Pentacles, inaabot niyo yung pera sa'yo. Libra, kunin niyo yan. Kunin niyo. Okay, joke lang. Yeah, may paparating. King of Wands is the energy of a businessman, businesswoman, mga plano. Ayan, nagpaplano siya. I think all of your plans are slowly magkakatotoo, mako-complete. This is it. Paparating na. Ayan, paparating na. Paparating na yung malaking pera na inaantay ninyo, malapit na. Kaya, huwag kayong masad. Okay, huwag kayong masad. I think by the end of May or early in June, yun na. Karamihan sa inyo, yung ini-expect ninyo na pera. Okay, ayan. So, Libra, Sun, Moon, Rising, and Venus placements, yan po ang yung reading. Let me know if nag-resonate. Ayan. Thank you so much, gabay at mensahe. I hope naintindihan ninyo and tawag na ito, tumatak sa inyong isipan. And hopefully, hindi nyo ako makalimutan. Huwag kayong, bumalik kayo dito at sabihin nyo naman, ma'am, nagkatotoo po yung hula nyo for the month of May. So, Libra, Sun, Moon, Rising, and Venus placements, huwag po kayong aalis kasi meron pa akong ima-flex na mga items na yung iba magugustuhan niyo. Oh, by the way, sa mga naghahanap ng rose quartz last week, madaming nagpa-reserve. Available na po siya, rose quartz. Yung namumroblema sa love life. Okay? If gusto niyo na mamahalin kayo ng maging loyal ang person ninyo, and maganda ang pakikitungo sa inyo yung mga coworkers ninyo, maganda ang trato sa iyo ng mga amo ninyo, maganda ang relationship mo sa kahit na sino, you need rose quartz. Okay? 300 pesos lang siya. Okay? So, that's it. I'll see you in the next one. Ingat po and God bless. I'll be right back. Sa mga naghahanap po ng mga pampaswerte, meron akong one full necklace. This is a Chinese pampaswerte. Okay, one full. Nagdadala ito ng blessings, prosperity, abundance, good fortune, ayan, pampaswerte, and happiness. Ayan. So, this is only 300 pesos. May libre na siyang red bracelet. Kaya wag na kayong magpahuli. Okay, message me sa Facebook page, Ladybug PH, kung gusto nyong bumili. Sa mga naghahanap naman po ng money magnet oil or pampaswerte, panghatak sa kaperahan. Okay, I have money magnet oil for only $2.99. May libre ng red bracelet. Ayan, wag na kayong pagpahuli mga madam and sir. Iilan na lang po ito. Okay, ipahid nyo lang sa pulso, sa kamay ninyo or sa likod ng tenga ninyo. Ayan, kahit saan pwede nyong ilagay. Okay, pwede nyo lang din dalhin kung ayaw nyong gamitin. Ayan, pampahatak po ng pera. Okay, mag-message po kayo sa Facebook page ko, Ladybug PH po. Ayan mga madam and sir, sa mga naghahanap po ng mga evil eye bracelets, ayan, meron tayong pangmalakasan. Okay,
Lakas makasosyal to mga madam. For only 300 pesos each. Ayan. Paunahan po sa pagbayad. Okay, message nyo po ako sa Facebook page Ladybug PH. Ayan. Okay. Because sa ngayon pa lang, as of now, okay, madami nang bumibili. Okay, magiging bestseller ko ata to. Okay, so ayan, wag na kayong pahuli, okay? Message na kayo. Ayan, mga madam and sir, welcome back. Ayan, so sa mga naghanap po ng pampaswerte, ayan, meron po tayong jade necklace. This is only 300 pesos each. Ayan, pampaswerte sa sugal, pampaswerte sa buhay, lahat na po, pampaswerte sa pag-ibig. Yan, jade is for good luck. Kaya kunin nyo na. Okay, message nyo po ako sa Facebook page Ladybug PH. Ayan, mag-message po kayo. Sabihin po ninyo, ma'am, pabili po ako ng jade necklace, 300 pesos. Ngayon sa mga namumblema naman dyan sa pera, meron tayong green aventurine. Maganda po ito panghatak sa pera. This is a money magnet stone, yung green aventurine. So, if namumblema kayo sa pera, hindi kayo maka-loan, hindi kayo makabenta, hindi kayo parang walang pasok, walang perang pumapasok, no? So, kailangan po ninyo ng green aventurine necklace. This is only 300 pesos, kaya mag-message na kayo bago pa kayo maunahan. Now, sa mga namumblema naman sa kanilang love life, meron tayong rose quartz necklace. 4 pieces lang po ang available sa ngayon. Pero wag po kayong mag-aalala kasi magre-restock po ako in the future. So, sa gustong bumili, ayan, mag-message lang kayo sa Facebook page Ladybug PH or dito sa Facebook page if naka-post po ito sa Facebook page, ayun, mag-PM na po kayo. Okay, so yung rose quartz po ay tutulong sa inyo na ma-in-love lalo ang yung person. So, gamitin nyo po ito, okay, during or pag nasa tabi po ninyo ang inyong mga minamahal sa buhay, o di ba? Ayan, so yung rose quartz din po ay nakakatulong para maging maayos ang takbo ng iyong love life. Last but not the least, yung citrine necklace po. Alam naman natin na yung citrine is the stone, merchant stone. Okay? So, ibig sabihin yan, yung mga merchants or mga sellers. Kaya kung ikaw ay nagbebenta, meron kang binibenta, may sari-sari store ka, may restaurant ka, may business ka, ayan, maganda po itong citrine, bagay na bagay po ito sa mga negosyante dyan. Okay? Para panghatak, pampaswerte, panghatak ng pera, ayan yung citrine. And talagang mabibenta ninyo yung mga binibenta ninyo. Lalo-lalo na dun sa mga nagbibenta ng lupa. Ayan, pwede rin yung citrine. Ayan, kung meron kayong binibentang kahit anong binibenta. Okay? This is the seller's stone, kumbaga. Kaya, ayan, kunti lang yan. For sure, maraming bibili nito, kaya paunahan lang po sa pagbayad. Kaya huwag ka nang magpahuli, mag-message na kayo sa Facebook page Ladybug PH Taro. Kung ito nakapost sa Facebook page, ayan, mag-PM na po kayo. Sa mga naghahanap po ng mga diffuser bracelets, ayan, naka-promo sale po ako ngayon. 799 po for only 3 items. So, ano yung mga items na yon? Diffuser bracelet, money magnet oil na 299. Ngayon, isa-sale ko na. And of course, hindi mawawala ang ating all-in-one powerful red bracelet. So, for 3 items, 799 na. So, mag-message lang kayo kasi I think this is only 5 pieces available yung set. Now, sa mga gusto namang bumili lang ng money magnet oil lang ang bibilhin nila, okay, this is only 299. Ayan, may libre ng red bracelet. Kaya ano pang inaantay nyo? Naka-promo yan ngayon. Ngayon lang yung pag hindi naubos yung red bracelet. Kaya mag-message na kayo sa Facebook page. Hanapin ninyo Ladybug PH.